Magandang umaga mga kaibigan. Welcome back sa ating channel. Isipin mo na lang kaibigan, may isang lugar na halos walang sapat na hangin para makahinga. Isang bayan na nasa tuktok ng mundo, pero hindi para pasyalan, kundi para mabuhay. Ito ang kwento ng Larinconada, ang pinakamataas na lungsod sa mundo. Matatagpuan sa Peru. Ang Larinconada ay nasa taas na mahigit 5,100 meters above the sea level. Mas mataas pa kaysa sa karamihan ng bundok sa Pilipinas. Sa ganitong taas kaibigan, ang hangin ay manipis at ang oxygen ay halos kalahati kumpara sa normal. Sa ganitong altitude kaibigan, karamihan sa tao ay nakakaranas ng altitude sickness. Nahihilo, naghihingal, at minsan delikado pa ito sa buhay. Pero dito kaibigan, normal lang ito. Ang simpleng paglakad ay parang pagtakbo sa ibang lugar. Kung ganito kahirap tumira sa lugar na ito kaibigan, bakit 50,000 na katao pa rin ang naninirahan dito? Ang sagot kaibigan ay ginto. Ang Larinconada ay kilala sa pagmimina ng ginto. Maraming tao ang pumupunta dito na may pangarap, yumaman at magbago ng buhay. Pero ang sistema dito ay kakaiba kaibigan, na tinatawag na kakoryo. 30 araw ka magtatrabaho, walang sahod. Sa ika-31 araw, pwede kang kumuha ng kahit anong ginto na makukuha mo. Iyon ang kita mo kaibigan. Pero hindi lahat ay swerte. Marami ang nauuwi sa wala o masahol pa. Delikadong pagmimina, may mercury, polusyon, at panganib ng aksidente. At dahil sa sobrang taas, mahirap din ito sa kalusugan ng tao. Walang maayos na sanitasyon, limitado ang tubig, at halos walang modernong infrastruktura. Pero sa kabila ng lahat, patuloy ang buhay. May mga pamilya, bata, at iba't ibang uri ng tao. Ang Larinconada kaibigan ay patunay na ang tao ay kayang mabuhay kahit sa pinakamahirap na kondisyon basta may pag-asa. Pero ang tanong kaibigan, sulit ba ang lahat ng paghihirap na ito para sa ginto? Ikaw kaibigan, handa ka bang tumira sa lugar na ito para yumaman? Ang Larinconada ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng bundok, kaya aasahan mong sobrang lamig dito. Dahil kakaiba ang environment, iba rin ang paraan ng mga tao para mag-enjoy. Hindi ito tungkol sa fancy cafes o beaches, kundi simpleng kasiyahan sa gitna ng hamon ng buhay. Isa sa pinakaimportanteng paraan ng pag-enjoy ay pakikisama. Dahil sa hirap ng buhay sa lugar na ito, mas nagiging mas close ang mga tao sa isa't isa. Malakas silang magkwentuhan, magtawanan, at magbahagi ng mga pagkain. Dito mo makikita na kahit simple lang, basta may kasama ka, masaya pa rin. Kapag may okasyon o simpleng gathering, siguradong may tugtog at sayaw dito. Ito ang paraan nila para makalimot sa pagod at mag-enjoy kahit sandali. Kahit simple lang ang handa, ang mahalaga ay sabay-sabay itong kinakain. Ang sharing ng meals ay isang malaking bahagi ng bonding nila. Para naman sa mga adventurous, ang mismong paligid ng Larinconada ay isang experience. Pwede kang maglakad-lakad, mag-explore, at mag-enjoy ng kakaibang tanawin. Hindi man ito typical na tourist destination, pero may sarili itong ganda. Sa huli, ang Larinconada ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kasiyahan ay hindi nababase sa luho, kundi sa simpleng bagay, sa pakikisama at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng documentary video, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share na rin ang video ito. At mag-comment ka rin kaibigan
kung anong lugar ang gusto mong i-feature natin sa susunod na video. So hanggang dito na mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.